Ang paksa ng mga salita ng Diyos na sama-sama nating pag-aaralan ngayon ay ang kagandahan ng pagsisisi. Maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan sa pamamagitan ng mga katuruan ng Biblia ang mga kaso ng pagsisisi na ikinalulugod ng Diyos. Para ipaliwanag ito sa madaling salita, sa Biblia, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay ang pagbalik ng isang tao sa Diyos pagkatapos niyang minsang lisanin ang Diyos. Sa ibang salita, ang pagsisisi ay ang ganap na pagbaling ng makasalanang pag-iisip ng isang tao na patungo sa mundong ito tungo sa mundo ng biyaya ng Diyos. Tinatawag natin itong pagsisisi. Pag hinanap natin ang ilang halimbawa tungkol sa pagsisisi at ang kahulugan nito sa Biblia, makikita natin ang magandang pagsisisi sa talinghaga ng alibughang anak. At mahahanap din natin ang magandang kasaysayan ni Propetang Jonah na nagsisi sa harap ng Diyos at tumupad sa kalooban ng Diyos sa pag-aakay ng maraming kaluluwa sa kaligtasan. Laging nagdadala ang pagsisisi ng magagandang resulta. Ang pagsisisi ay isang relihiyosong gawa para magdala ng magandang bunga. Kaya ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga taong hindi nagsisisi? Sinasabi nito na hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang mga taong hindi nagsisisi. Noon, tumalikod tayo sa Diyos sa kaharian ng langit at napunta pababa sa lupang ito. Kung napuno ang mga puso natin ng pag-asam para sa mundong ito, kailangan natin ngayong talikuran ang mundong ito. Kailangan nating baguhin ang ating direksyon at hayaan ang ating mga puso na bumaling sa makalangit na Ama at Ina. Sinasabi ng Biblia na ang paggawa nito ay ang pagsisisi. Sa talinghaga ng alibughang anak, nang lisanin ng alibughang anak ang tahanan ng kanyang ama, inisip niya na magagawa niya ang lahat ng sa sarili niya. Kaya pumunta siya sa isang malayong lupain. Inisip niya na magagawa niya ang lahat kahit na wala ang kanyang ama at walang tulong mula sa kanyang ama. Gayunman, hindi gaya ng inaasahan niya. Wala siyang nakamit na anuman sa lupaing iyon. Nang naisip niya na ang lahat ng bagay ay hindi nagagawa alinsunod sa kalooban ng tao, napaalalahanan siya tungkol sa kanyang ama at sa kanyang tahanan. Sa huli, binago niya ang kanyang buong pag-iisip. Minsang tinalikuran ng anak ang kanyang ama at nilisan ang tahanan niya. Pero bumalik siya ngayon sa kanyang ama. Sinasabi ng Biblia na ito ay ang pagsisisi at na napakaganda ng pagsisisi ng alibughang anak. Kaya sinabi ni Jesus na ang isang makasalanang nagsisisi sa lupang ito ay mas mahalaga kaysa sa 79 na taong matutuwid na nasa langit. Naniniwala ako na naaalala niyong lahat ang mga salita patungkol dito. Kung hindi tayo magsisisi, hindi tayo kailanman makakatanggap ng kaligtasan ni makakapasok sa kaharian ng langit. Pag muli natin itong inisip, ang pagsisisi ay tunay na isang kinakailangan at mahalagang gawa para sa ating magandang buhay pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit binanggit muna ni Jesus ang tungkol sa pagsisisi nang ipinaliwanag niya ang kaharian ng langit 2,000 taong nakalilipas. Dahil makikita natin ang kaharian ng langit pag nagsisi tayo. Ginising tayo na Jesus, sumisigaw ng, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Masusuri at makukumpirma natin ito sa bagong tipan. Kaya ngayon, muli nating isaisip na pag nagsisi tayo, mababago tayong lahat sa magagandang tao para magawa nating maamin at mapagsisihan ang lahat ng ating kasalanan sa harap ng Diyos habang sanlinggong panalangin para sa araw ng pagtubos. Umaasa ako na sa paggawa nito, tayong lahat ay magiging mga anak gaya ni Jonah na nagbigay lugod sa Diyos at gaya ng alibughang anak na bumalik sa kanyang ama. Kung gayon, pag-aralan natin ang mga katuruan tungkol sa pagsisisi sa pamamagitan ng ilang salita sa Biblia. Tingnan natin ang Acts chapter 3, verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon ng kaginhawahan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo sa Jesus. Siya'y dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos noong una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Ang bawat kaluluwang nagsisisi ay magiginhawahan at ipagkakaloob ng Diyos ang galak sa atin na kanyang mga anak na nagsisisi. Tingnan natin ang Acts chapter 26 verse 20.
kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga hintil na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naaangkop sa pagsisisi. Sinabi sa atin ni Apostol Paul ang isa sa mga ginawa niya. Sinabi niya na ipinangaral niya na dapat na magbagong loob ang mga tao sa Diyos at gumawa ng mga gawang naaangkop sa pagsisisi. Pag binasa natin ang Biblia, makikita natin na ipinahayag ni Jesus ang ebanghelyo sa pagsasabing, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Gaya nito, lubos na kinakailangan ang pagsisisi sa pananampalataya natin. Ito ay dapat na ituring bilang ang pinakaimportante at dapat na mauna sa ano pamang bagay bilang bahagi ng ating buhay pananampalataya. Muli, ang pagsisisi ay ang pagbalik sa Diyos na siyang nilisan natin. Ito ay para ang ating makasalanang pag-iisip na patungo sa mundong ito ay magbago ng direksyon nito at tumungo sa mundo ng biyaya ng Diyos. Ito ang pagsisisi. Ang pagbalik sa Diyos ng isang taong humamak sa Kanya. Kung gagamit tayo ng isang salita para ilarawan ang ganitong gawa, masasabi natin na ito ay pagsisisi. Pumunta tayo sa Ebanghelyo ng Luke chapter 15 verse 11. At tingnan natin kung gaano kaganda ang pagsisisi sa pamamagitan ng talinghaga ng alibughang anak. Sinabi na Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin." Sa madaling salita, sinabi ng nakababatang anak sa kanyang ama na, "Pakiusap, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang para sa akin." Inasahan niya na kung matatanggap niya ang kayamanan mula sa kanyang ama at gagawin ang ayon sa ninais niya, matatamasa niya ang isang mas mabuting buhay at magiging mas masaya kaysa sa kasalukuyan. Labis siyang nakatuon sa ganitong kalabong inaasahan. Kaya sa huli, tinalikuran niya ang kanyang ama. Gayunman, sa huli, ang alibughang anak na tumalikod sa kanyang ama ay umuwi. Ginigising tayo ni Jesus tungkol sa pagsisisi sa pamamagitan ng talinghagang ito ng alibughang anak. Magpatuloy tayo sa pagbabasa mula sa verse 12. Sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin." At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ang ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at siya'y nagsimulang mga ilangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy at siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sinumang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, "Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod." Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa at kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang." Dito, hindi sinaway ni sinisi ng ama ang kanyang anak na nagsisi at bumalik mula sa nakaraang pagkakamali nito. Sa halip, labis na nagalak ang ama sa pagsisisi at pagbabalik ng kanyang anak, na siya ay nagdaos ng handaan at naglagay ng singsing sa daliri ng kanyang anak at isinuot dito ang pinakamagandang kasuotan. Sa ganitong paraan, sinalubong ng ama ng may mga bukas na bisig ang kanyang anak na nagsisi at umuwi. Gaya ng nakikita natin sa talinghaga, tinuturing ng Diyos na maganda ang ating pagsisisi. Kahit na namantsahan ng mga kasalanan at mga pagsuway ang lahat ng ating nakaraang buhay, kung lubos tayong magsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso gaya ng alibughang anak at magbabalik loob sa Diyos, at kung gagawa tayo ng matatag na resolusyon na mamumuhay tayo mula ngayon alinsunod sa mga katuruan ng Diyos,
Ito ang tunay na pagsisisi na pinakakinalulugdan ng Diyos. Pero kung paulit-ulit tayong magkakasala, iniisip, patatawarin kami ng Diyos kung magsisisi lang kami, muli kaming patatawarin ng Diyos kung muli kaming magsisisi. Hindi tayo mapapatawad. Kahit na magsisi tayo, hindi matatanggap ang ating pagsisisi bilang pagsisisi kalaunan. Inisip ng alibughang anak na magiging mas masaya siya kahit nalisanin niya ang kanyang ama. Gayunman, nang pumunta siya sa wakas sa isang malayong lupain, naunawaan niya na mali siya at gumawa siya ng isang matatag na resolusyon na babalik sa kanyang ama. Nang napagpasyahan niyang gawin ito, naghihintay sa kanya noon ang isang tunay na mapagbiyayang resulta. Sinalubong siya ng kanyang ama ng may mga bukas na bisig. Isinuot sa kanya ng kanyang ama ang pinakamagandang kasuotan at naglagay ito ng singsing sa kanyang daliri at kumuha ng pinatabang guya para magdaos ng handaan. Maiintindihan natin ang puso ng ama sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Luke chapter 15. Ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, ang pagbalik sa Diyos at ang pagbabago ng direksyon mula sa makasalanang mundo tungo sa mundo ng biyaya ng Diyos. Ito ang pagsisisi. Dapat nating ituring na mas mahalaga ang gawain ng kaharian ng Diyos kaysa sa ano pamang bagay at patuloy na buksan ang ating mga puso tungo sa kaharian ng langit. Pag ginawa natin ito, masasabi natin na ito ang puso at saloobin ng isang tao na tunay na nagsisisi. Ang kasalanang ginawa natin sa langit, ang kasalanang ginawa natin sa lupang ito, ang kasalanan na pagsuway sa kalooban ng Diyos, ang kasalanan na hindi paggawa ng may pananampalataya, at ang kasalanan na hindi lubos na pagsunod sa mga katuruan ni na ama at ina. Pag binalikan natin ang ating nakaraan, may napakaraming bagay na kailangan nating pagsisihan at aminin sa lahat ng bahagi ng ating pamumuhay. Umaasa ako na tayong lahat ay lubusang magsisisi sa mga kasalanan natin sa harap ng Diyos. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 18 verse 30. Kaya't hahatulan ko kayo, o sambahayan ni Israel, bawat isa'y ayon sa kanyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y magsisi. At ano? Lumayo kayo sa lahat ninyong pagsuway. Sa gayoy, ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin, at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay, o sambahayan ni Israel? Sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsipagbalik loob kayo at mabuhay. Ang mga salitang, magsipagbalik loob kayo at mabuhay, ay nangangahulugan na dapat tayong mabuhay pagkatapos magsisi sa ating mga kasalanan, hindi ba? Sa aklat ng Ezekiel chapter 18. Hinihimok tayo ng Diyos na magsisi sa pamamagitan ng mga katuruan. Tinuro sa atin ni Jesus na pag inamin natin na mga makasalanan tayo at ibinaba ang mga sarili sa harap ng Diyos, tatanggap tayo ng mga pagpapala. Tingnan natin ang ebanghelyo ng Luke chapter 18 verse 9. Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan sa nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Fariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Dito, ibinigay na Jesus ang talinghaga ng isang Fariseyo at isang maniningil ng buwis, at ipinaliwanag kung kaninong panalangin ang mas matuwid. Nang nanalangin ang Fariseyo, ipinagmayabang niya ang sarili, sinasabing, ginawa ko ito at iyon. Gumawa ako alinsunod sa mga katuruan ng Diyos. Gayunman, ang maniningil ng buwis ay ayaw itingin man lang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Nang tamang naunawaan ng maniningil ng buwis na makasalanan siya at inamin ang mga kasalanan niya at nang taimtim siyang nanalangin sa Diyos para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan, sinabi ng Diyos na nanaog patungo sa kanyang
ng bahay ang maniningil ng buwis na inaring ganap sa halip na ang isa, ang Pariseo. Pag nakikita natin ang lahat ng katuruang ito sa Biblia, maiintindihan natin na sa anumang panahon, pag nagsisisi ang isang tao mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ito ay tunay na maganda at tinatanggap ng Diyos ang pagsisising ito ng may kaluguran. Sa pamamagitan ng talinghaga ng alibughang anak o sa marami pang ibang salita, lubos nating maiintindihan kung gaano nalulugod ang Diyos sa ating tunay na pagsisisi. Kahit na naparito ang mga tao sa lupa, pagkatapos magkasala laban sa makalangit na Ama at Ina, wala silang pag-asa para sa kaharian ng langit. Ngayon, kailangan natin itong ipaalam sa kanila. Dapat nating ipaalam sa kanila na umiiral ang kaharian ng langit pag bumalik sila sa mga bisig ni na Ama at Ina. Ito ay ang pagsisisi. Tumatakbo ang mga tao tungo sa mundong ito na puno ng mga kasalanan at mga kasamaan. Ang sandali kung kailan bumalik sila sa makalangit na Ama at Ina ay ang sandali ng pagsisisi. Kayo at ako ay dapat na mag-akay sa kanila na gawin ito. Ang ginagawa natin para dito ay ang pangangaral, hindi ba? Kaya pinasisiglan natin ang isa't isa na mas masipag na mangaral. Maghanap tayo ng mas maraming salita patungkol dito sa Psalm chapter 51. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko, laban sa iyo. Sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita, at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan, at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo, at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako, at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong muka sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko, at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Sa mga salitang, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Ang ibig sabihin ng bagbag na diwa ay ang pusong nagsisisi, hindi ba? Kabilang sa mga awit ni David, ipinapakita ng Psalm chapter 51 kung paano inamin ni David ang mga kasalanan niya sa harap ng Diyos, at kung paano rin natin dapat na aminin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ito ang mga nilalaman ng Psalm chapter 51. Verse 18. Gawan mo ng mabuti ang Zion sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem, kung gayo'y malulugod ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog at sa buong handog na sinusunog, kung gayo'y ihahandog ang mga toro sa iyong dambana. Sa pamamagitan ng Psalm chapter 51, makikita natin ang taimtim na panalangin ni David. Pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Sinasabi niya na wala nang hihilingin pa kung gagawin ito ng Diyos. Ito ang panalangin ni David. Gaya ng nasusulat sa mga awit ni David, kayo at ako ay lalong dapat na umamin din sa ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. At kung dati nating tinalikuran ng Diyos at tumungo sa makasalanang mundo ang ating mga puso, ngayon dapat natin itong talikuran.
Dapat nating baguhin ang ating direksyon at tingnan ng Diyos. Dapat tayong magbalik loob sa Diyos at sumunod lang sa landas na nilalakad ng Diyos. Tunay akong umaasa na magagawa natin ito. Kaya kabilang sa 66 na aklat ng Biblia, ano ang huling salita na iniwan sa atin ng Diyos? Ngayon, dapat na alam nating lahat ang tungkol dito. Ano ito? Ito ay, halika, hindi ba? Sa lahat ng anak na lumisan noon mula kina ama at ina, sinasabi nilang, lahat kayo, halikayo sa amin. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi ng ano? Nagsasabi sila ng halika. Nagsasabi sila ng, lahat kayo, magbalik loob ngayon at halikayo sa amin. Nang nilisan natin sina ama at ina, tayong lahat ay may makasalan ng pag-iisip. Pero pag bumalik tayo ngayon kina ama at ina, hindi tayo makakabalik ng walang pagsisisi. Lahat kayo, magsisi at bumalik sa amin. Ito ang kalooban ng ating ama at ina, at pag ginawa natin ito, ito ay magiging ang pinakamagandang tagpo sa lahat ng aklat ng Biblia. Sa tuwing pinag-aaralan natin ng 66 na aklat ng Biblia, maiintindihan natin na kahit na ang huling salita ng Diyos na, halika, ay isang maikling salita, tunay itong nagpapahiwatig ng maraming bagay. Kung ang ating mga puso ay kumikiling pa rin sa mundo, alisin natin ang ganitong puso. Pagkatapos magsisi sa tamang paraan, dapat nating maunawaan kung ano ang kalooban ni Ama at kung ano ang kalooban ni Ina. Niyayakap tayo ni na Ama at Ina sa kanilang mga bisig at ginigising tayo araw-araw para makabalik tayo sa kaharian ng langit. Muli nating iukit ang banal na kalooban ni na Ama at Ina sa ating mga puso. Ngayon, hinihiling ko sa inyong lahat na kapamilya ng Zion na maging matuwid, tapat at banal, nang may pusong nagsisisi sa kalooban ng Diyos. Ang mga anak na nagsisisi ay magaganda lahat. Pag nagsisisi tayo, ang Zion ay hindi lang magiging Zion, kundi magiging kasakdalan ng kagandahan. Ang lahat ng anak na nagsisi at nagbalik ay nagtitipon-tipon ngayon sa Zion. Sinasamba natin dito ang Diyos at isinasagawa rito ang kalooban ni na Ama at Ina. Ngayon, hindi na tayo sumasalungat sa kalooban ni na Ama at Ina, kundi sumusunod sa landas na nilakad ni Ama at nilalakad ni Ina. Dahil sinusundan natin ang landas ni na Ama at Ina, sinasabi ng Biblia na, mula sa Zion na kasakdalan ng kagandahan nagliliwanag ang Diyos. Ngayon, muli kong hinihiling sa inyo na bumalik kina Ama at Ina na tumatawag sa atin ng halika, upang masundan nating lahat hanggang sa huli ang landas na nilalakad ni na Ama at Ina. May marami pa ring kaluluwa na hindi pa nalalaman ang tungkol sa Zion at hindi pa nakakabalik sa Diyos. Hinihiling ko sa inyong lahat ng mga kapamilya ng Zion na akayin sila sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kapistahang ito sa Taglagas. Maraming salamat.